Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga kapatiran na nakadalo kahapon, naganap ang closed door meeting patungkol sa financial policy. At sa ilang mga kapatiran na nakadalo, maging dito o sa online, maalala natin na nagkaroon si pastor ng short meditation patungkol sa pagpapakumbaba laban sa kahambugan. Nais kong susugan ang mensahe na ating napakinggan kahapon. August 5, 2023, isang napakakilalang komedyante dito sa Pilipinas ay na-interview patungkol sa kanyang relasyon sa kanyang kapwa lalaki na si Ayon Perez. Tinanong siya tungkol sa kanyang love story patungkol dito sa kanyang kapwa lalaki. At ang kanyang binanggit, sabi niya, "Our love story is not just a simple love story, it's revolutionary. Something that I will always be proud of, even in my next life." Hindi ko alam kung ano tinutukoy niyang next life kasi ang naghihintay na next life sa mga palalo, sa mga prideful, ay kahindik-hindik na next life. At nabasa ko din sa isang progresibong Catholic website. Ang nagsulat nito ay si Kate Graham. Sabi niya, I see pride as an expression of love and survival. It brings people together, gay or straight. It is joyful and at times rowdy. Ayan ang definition ng pride sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na sa Pilipinas dahil malaki ang impluwensya sa atin ng kulturang Western. Hindi na natin tinuturing ang pride ngayon bilang isang kahindik-hindik na kasalanan. Tinuturing na natin ang pride bilang isang bertud. Kaya napaka-critical na balikan natin ang salita ng Panginoon. Ano nga bang sinasabi ng salita ng Panginoon tungkol sa pagmamataas? And contrary sa sinabi ni Vice Ganda, hindi revolutionary ang pride. Ang pride ay kasing luma na ni Lucifer sa kanyang, nung siya'y pinatalsik ng Diyos Ama mula sa kalangitan. It is not something to be proud of. It is the very thing na nagdala sa unang dalawang tao, si Eva at Adan, para mapaalis sa paraiso. Ito ang dahilan kung bakit dinisobey ng ating ancestors ang Diyos. Kaya inimbitahan ko ang bawat isa na makibuklat sa aklat ng Lucas, Book of Luke, chapter 14, verses 7 to 14. Ngayong umaga pag-aaralan natin ang talinhaga ng malaking handaan, the parable of the great banquet. Luke chapter 14 verses 7 to 14. Pangunahan ko ang pagbasa ng salita ng ating Panginoon. And he began speaking a parable to the guests when he noticed how they had been picking out the places of honor at the table, saying to them, "When you are invited by someone to a wedding feast, do not take the place of honor, for someone more distinguished than you may have been invited by him. And he who invited you both will come and say to you, 'Give your place to this man,' and then in disgrace you proceed to occupy the last place." Verse 10, "But when you are invited, go and recline at the last place, so that when the one who has invited you comes, he may say to you, 'Friend, move up higher.' Then you will have honor in the sight of all who are at the table with you." Verse 11, "For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted." And he also went on to say to the one who had invited him, "When you give a luncheon or a dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or your rich neighbors. Otherwise, they may also invite you in return, and that will be your repayment. But when you give a reception, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed, since they do not have the means to repay you. For you will be repaid at the resurrection of the righteous." Purihan ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Saglit po tayo manalangin. Aming Diyos, ang natural na inklinasyon ng aming mga puso ay magmatigas sa salita mo. Humihingi kami ng grasya mo, nabuksan mo ang aming tenga, marinig namin ang iyong mensahe ngayong umaga at nawa magdala to ng kapurihan sa pangalan mo at kaligtasan sa mga wala pa sa iyo. Sa iyong kapurihan naming Diyos, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ating binasa, katulad na nabanggit ko, ito ay tinatawag na talinhaga ng
malaking handaan o parable of the great banquet. Itong taninhaga na to ay may dalawang part at mamaya pag hihimay-himayan natin yan. Pero bago tayo pumunta dito sa main verses natin from 7 to 14, kunin muna natin yung konteksto, yung setting kung kailan ito tinuro ni Hesukristo. Itong portion ng text na to, mamamataan natin si Kristo na inimbitahan siya ng isang pariseyo sa dulang hapag sa araw ng Sabath. So, ito ay Lord's Day or sa panahon nila noon, Sabado pa noon. At hindi lang basta pariseyo yung nag-imbita kay Jesus sa dulang hapag, kundi isang prominenteng pariseyo. Mamaya makikita natin yan. Ngayon, sino nga ba itong mga pariseyo na nag-imbita kay Hesukristo sa isang dulang hapag? Ang mga pariseyo ay grupo ng mga highly religious na people, quote-unquote religious, highly religious people na nagsimula noong panahon ng Jewish exile. It seems na nagsimula sila noong panahon na yon. At dagdag sa mga Old Testament books, five books of Moses, marami silang mga dinagdag na nakasulatan patungkol sa external rights para mapanatili nila o maprotektahan nila yung kanilang panglabas na anyo ng kabanalan. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng paggawa ng mga ceremonial washings, extra ng mga fasting, prayers at mga pagbibigay limos. And hindi nila binigyan ng emphasis itong genuine piety. Ay nineglect nila to kasi ang mahalaga sa kanila ay yung panlabas na anyo ng kabanalan. At talaga namang pinride nila ang kanilang sarili sa kanilang mga good works. Ayun yan sa Bible Dictionary. At according naman kay Josephus, isang historian, sabi niya, nung intertestamental period, panahon ni Jesus, from Matthew, Mark, Luke, and John, bumilang sila ng 6,000 estimated. So hindi to isang maliit na grupo lang ng relihiyon na may iilan lang na membro. So sa buong Israel, nasa 6,000 sila. So malaking sekta siya ng relihiyon nung panahon na yon. At sila yung mga bitter enemies of Jesus Christ and His cause. And in return, severely rebuke sila kay Christ dahil sa kanilang panlabas na anyo ng kabanalan, sa kanilang mataas na ambisyon para sa kanilang sarili, hollow reliance on outward works and affections of piety to gain popularity. Ayan ang kanilang pintig. Yan ang nais ng mga pariseyo. At dito makikita natin na isang tanyag na pariseyo, inimbitahan si Jesus na kumain kasama nila. Last Sunday, last Lord's Day, inimbitahan kami ng family ng Reyes family, si Brother Pablo and si Sister Joanne sa kanilang bahay kasamang ilang mga kapatiran. And malaking blessing ito, kasama yung ibang mga kapatiran, and I suppose na kaya kami inimbitahan ng Reyes family dahil nais silang mag-spend ng time with us. Mutual edification, and nagigiliw sila sa amin. Hindi ko sinusuppose na kaya nila kami inimbita dahil nagagalit sila sa amin. Kaya nila kami inimbita dahil mahal kami ng Reyes family. Pero itong mga umimbita kay Jesus na mga pariseyo, kabaliktaran. Hindi nila inimbita si Jesus sa dulang lapag dahil giliw na giliw sila kay Jesus. Sa kabaliktaran, ayaw nila kay Jesus. Di ba? Nakakapagtaka kasi tayo mga Pinoy, kilala tayo sa hospitality. Hindi naman tayo mag-iimbita ng tao para pahiyain siya sa loob ng bahay natin, di ba? Pag nag-imbita tayo ng kamag-anak, kaibigan, katrabaho, kakilala, iniimbitahan natin sila kasi nais nating makilala pa sila at magpapakita natin to sa kanila na nagagalak tayo sa kanila. Pero kakaiba itong mga pariseyong ito. Inimbitahan nila si Jesus para hanapan ng butas, para usisiin. At dito nga tayo dinadala ng ating teksto, kaya ito naturo ni Jesus sa kanila sa Luke chapter 14 verse 7 to 14. Kanina binanggit natin yung description ng mga Pharisee, pero ano nga ba ang description ni Christ sa mga Pharisee? Paano niya nga ba dinidescribe itong sekta ng relihiyon na to, mga kabilang dito? At matatalas ang opinion ni Christ patungkol sa kanila, mababasa natin sa Matthew chapter 15 verse 14. Matthew 15 verse 14, sinabi ni Christ na ang mga Pariseo daw ay mga bulag na umaakay ng kapwa nila bulag. So ang tingin ng mga Pariseo sa sarili nila, highly religious, sila yung paborito ng Diyos, sila lang yung sumusunod sa mga batas ng Diyos, pero sinabi ni Christ, kabaliktaran, kayo yung mga bulag na umaakay ng kapwa niyo bulag.
Sinabi din ni Christ sa Matthew chapter 12 verse 34 na sila daw ay mga brood of vipers, lahi ng ulupong. Matthew 23 verse 27, sinabi ni Christ na sila daw ay mga pinaputing nicho, whitewashed tombs, na sa labas ay napakaputi, napakakinis, magandang tignan, pero pag binuksan mo, ang laman ay nabubulok na kalansay. Yan daw ang pananampalataya ng mga Pariseo. Pero sa tingin ko, ang pinakamatalas na pananalita ni Kristo, pinakamatalas na description niya patungkol sa mga Pariseo ay mababasa natin sa John 8:44. Ang view ng mga Pharisees sa sarili nila, they are the sons of God. Sila yung mga direktang lineage from Abraham. Pero sabi ni Christ sa kanila, you sons of devil. Mga kampon kayo ni Satanas, anak kayo ni Satanas. Siya'y mamamatay tao at sinungaling nung simula pa lang at ang kanyang nais ang inyong ginagawa. Ayan ang description ni Christ sa mga Pharisees. So, black and white yung tingin ng Pharisees sa sarili nila at tingin ni Christ sa kanila. Kaya tinuro ni Jesus itong parable na ito, itong talinhaga ng malaking handaan sa kanilang grupo. Na yes, blunt nga yung words ni Christ sa mga Pharisee sa previous verses na binasa natin. Pero makikita natin na dito sa dulang hapag na to, nag-extend siya ng grace sa kanila by calling them into repentance, sa pagtawag sa kanila na pagpakumbabain nila ang kanilang sarili. Katulad na nabanggit ko kanina, inibitahan nila si Kristo sa dulang hapag para usisiin. They invited Christ to discredit Him, find fault and examine Him. Pero ang hindi nila alam, they can't put Christ on trial. Si Kristo ang maglalagay sa kanila sa trial sa oras na ito. So, sobrang kabaliktaran ng pinlano nila. Kala nila malalagay nila sa trial si Christ. Kabaliktaran ng kinahuntungan after nung meal. Si Christ ang naglagay sa kanila sa trial. Kaya ang pamagat ng ating pag-aaralan ay ang pagsasakdal ni Kristo laban sa mapagmataas. At bago tinuro ni Christ yung parable na yan, mabasa natin sa verse 3, sinabi ni Christ sa kanila, is it lawful to heal on the Sabbath or not? Makatarungan ba na magpagaling sa araw ng Sabbath o hindi? Dito sa chapter 14, verse 3, yun ang sinabi ni Christ. Kasi ang ginawa nila, nung inimbita nila si Christ sa dinner table, talagang they really want to make a manifesto out of Christ. Nagdala sila ng lalaking may sakit. According sa teachings ng mga Pharisee, bawal daw magpagaling sa araw ng Sabat. Kahit saang part ng Old Testament buklatin nyo, wala namang ganyang batas. Pero ginawa yan ng mga Pharisee dahil sa tingin nila, labor na yon, work na yon pag nagpagaling ka sa araw ng Sabat. So, gusto nilang mahanapan ng butas si Christ. Total, ikaw ang great healer. Sige, magdadala kami ng lalaking may dropsy, merong edema. Tignan natin kung pagagalingin ni Christ. At anong ginawa ni Christ? Sumakay ba siya sa tradisyon ng mga Pharisee? No. Right then and there, pinakita niya sa lahat, pinagaling niya yung lalaking may dropsy na dinala nila. So parang naisip nila, ilagot ka Christ, nabutasan ka na namin, araw ng Sabat, nagpagaling ka. Pero binalik sa kanila ni Christ yung tanong, is it lawful to heal on the Sabbath day or not? Dahil nga pinagaling ito ni Christ. Tapos finalo up niya pa yung inquiry na yun, walang sumagot Kasi alam nilang mapapahiya sila dahil nowhere in the Old Testament mababasa yung batas na yan. Finalo up pa ni Christ sa verse 5 ng chapter 14, yung tanong, sabi niya, sino sa inyo ang merong anak o merong ox na nalaglag sa balon at hindi nyo man lang hihilain pataas kahit araw pa ng Sabat? Diba? Ganun ka-extreme Kahit anak nyo o kahit ox man lang. Diba? Dahil pinagkakakitaan nyo yan, at araw ng Sabat, nalaglag sa balon, hindi nyo naman pwedeng sabihin na, hindi, hayaan nyo mamatay, bukas na lang, palipasin natin araw ng Sabat. No! Merong life doon. So, kailangan mong i-preserve yung life, pasok yun sa acts of mercy. Anong gagawin ng taong may common sense kahit araw pa ng Sabat, hihilain yung anak niya, o kaya naman yung toro na nalaglag sa balon kahit araw pa ng Sabat. At doon tayo dinala ng pagtuturo ni Kristo sa kanila patungkol sa pagpapakumbaba dito sa talinhaga. Ngayon, bakit nga ba humility yung napili ni Christ na topic na ituro sa kanilang talinhaga? Dahil ito yung chief problem ng mga Pharisee. Ito yung kanilang pangunahing problema. At ito din ang pangunahing problema ng lahat ng unbelievers. Pagmamataas, at nawa mangusap ito sa lahat nang wala pa kay Kristo sa umagang ito. Pero kung pag-aaralan natin ang pagpapakumbaba ngayong umaga, define muna natin ano yung humility. What is humility?
According to Pastor David Mathis, isa sa executive editor ng Desiring God, nagustuhan ko yung definition niya ng humility. Sabi niya, humility is this: embracing the reality that we are not God. Ito daw ay pagyakap sa realidad na tayo'y tao lang at hindi tayo ang Diyos. It is a posture of soul and body and life that acknowledges and embraces the goodness of God and humanness of self. Ito daw ay postura ng pagyakap. Sa totalidad ng pagkatao natin, yayakapin natin yung katotohanan ng pagiging Diyos ng Diyos at pagiging tao natin. Ayun ang humbleness, yun ang humility at its core. Pero linawin natin, ang humility, pwede natin siyang i-qualify, although hindi naman nabanggit sa Galatians 5 verse 22 na isa sa gift of the Holy Spirit, I could argue na ang humility ay isa sa primary gift of the Holy Spirit. Pero kahit gift of the Holy Spirit ng humility, hindi siya attribute ni God the Father. Hindi natin pwedeng ikabit kay God the Father yung katangian ng pagiging humble. Why? Kanino pagpapakumbaba ng Diyos ang mga kanyang sarili? Siya ang pinakamataas sa lahat ng creature, sa lahat ng created thing. Walang mas mataas sa Diyos Ama. Kanino niya gagawing humble yung sarili niya? Pero let's not make any mistake about this. Although ang humility ay katangian na hindi natin pwede ikabit kay God the Father, ito ay overarching attribute of the God-man Jesus Christ. Ito ay overarching na katangian ni Kristo Jesus. At magpag-aralin pa natin yan mamaya. Ngayon, pinapakita ng teksto na ating binasa na in order for a man to enter the kingdom of God, dapat siyang maging mapagpakumbaba. Ina-address nito ang kayabangan ng tao, ang mataas niyang pag-estima sa kanyang sarili. At katulad lang ng first audience ni Jesus Christ nung tinuro niya to sa mga Pariseo na nandun sa dulang hapag nung kanyang itinuro ito, iyon din ang pangungusap sa atin ngayong umaga na malibang kilalanin natin how utterly undeserving we are. Malibang hubarin natin lahat ng anyo ng pagmamataas natin sa ating sarili, walang tsansa, walang pag-asa ng kaligtasan para sa ating kaluluwa. Ang focus nga ng ating meditasyon ngayong umaga ay mababasa din natin sa teksto na ating binasa kanina sa verse 11, "For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted." Ang pagmamataas ay siyang nagdidiskwalipika sa kahit kanino man na maging kabilang sa kaharian ng Diyos, pagkat ang kaharian ng Diyos ay nabibilang lamang sa kanila na mapagpakumbaba. Ngayon, sino nga'y sinakdal ni Jesus sa talinhaga nating binasa? Sa unang bahagi, makikita natin dito yung pagsasakdal ni Jesus sa mga panauhin. So, di ba, ang setting is nasa dinner table si Christ. Siyempre, pag may dinner table, may nag-invite. Merong host at meron ding mga guest. So, sa first part, makikita natin, ang unang sinakdal ni Kristo ay yung nag-imbita. Yung mga inimbitahan, yung mga panauhin, the indictment of Christ to the guest. Mas sinabi ni Kristo sa talinhaga na pag kayo naimbitahan sa isang dulang hapag, sa isang kasalan, o anumang selebrasyon, huwag niyong piliin ang mga pinaka-prominenteng upuan. Pamilyar tayo sa painting na The Lord's Supper, hindi ba? Nakikita natin yung karamihan sa mga household usually nasa dining area. Di ba ang litrato sa Last Supper, si Christ yung nasa gitna, nasa gilid niya si Peter and si John. Si John nga nakahilig pa kay Kristo. Tapos nakalinyada yung mga disipulo left and right. Medyo ganyan yung image ng setting dito na yung may-ari ng bahay, siya yung man of the house, siya yung pinaka-prominente by default. Dahil siya yung nag-imbita sa dinner, siya yung nasa gitna, siya yung pinaka-prominente. At kung sino man yung nasa gilid nung man of the house, nung nag-imbita, sila yung prominent number 1, prominent number 2, and farthest ka sa left or farthest ka sa right, ibig sabihin, mas less yung prominence mo. Diba, naalala natin nung tinanong ng mga disipulo si Christ, sinong uupo sa iyong kanan at kaliwa? Lengguwahe yon ng, sabi nila, Kristo, sinong uupo sa kanan at kaliwa mo pag naupo ka na sa iyong trono? Lengguwahe yon na sino yung pinaka-prominent sa amin? Sino yung prominent number 1 and 2 sa kanan at kaliwa mo? Dahil ganito nga yung kultura ng mga Pariseo, ng mga Hudyo. At take note
Nung dumating si Christ dito sa dinner table, hindi lang sila basta nagbobotohan sa sarili nila kung sino dapat yung tatabi sa pinaka-prominent seat. Sabi dun sa text natin, they were scrambling. So ibig sabihin, nagbabalyahan sila, nagsasakitan, nagtutulakan, ganun sila kahayok, ganun sila kagutom na sila yung maupo sa pinaka-prominenteng upuan. They were scrambling. Imagine natin siguro na may umupo, hinila nung isa, hindi ako dyan, tapos nagkasakitan, siguro may nag-away pa. Take note, very highly religious people ginagawa to. Di ba? They were scrambling para lang maupo dun sa pinaka-prestigious na upuan. At sinabi ni Kristo, huwag niyong gagawin yan. Pag naimbitahan kayo, ang gawin ninyo, doon kayo umupo sa pinaka-less prominent na seat. Huwag kayong umupo dun sa pinaka-prominent na seat. Kasi what if, doon ka umupo sa pinaka-prominent na seat, tapos biglang may dumating na sumunod na bisita, na mas mataas yung posisyon sa'yo, mas mayaman kaysa sa'yo, mas honorable, siguro mas may pwesto sa lipunan kaysa sa'yo. Tapos ma-assist nila, ikaw ba't nandiyan ka? Tayo ka dyan, dito ka sa dulo, mas sikat to kaysa sa'yo, mas powerful. Di mangyari sa'yo, pahiya onti ka, di ba? Sabi ni Christ, huwag mong gagawin yan, huwag niyong gagawin. So pag dumating kayo sa dinner table, piliin niyo yung pinaka-less prominent. Just in case na ikaw pala yung pinaka-powerful doon, ikaw pala yung pinaka-mayaman, ikaw pinaka-honorable, ano mangyayari? Sasabihin ng mga tao, bakit ka nandyan? Hindi mo deserve yung seat na yan, dito ka sa pinaka-prominent. Therefore, sa kanilang paningin, hinumble daw mo yung sarili mo, makaka-receive ka ng honor in that manner, right? Pero hindi yan uso sa mga Pariseo. Actually, may warning na si Christ sa Luke 20 verse 46. Pwede kayo makibuklat sa akin dyan. Sa aklat ng Lucas, chapter 20, verse 46, meron ng babala si Christ dyan. Sinabi niya sa kanila, sa kanyang mga disipulo, beware of the scribes, mag-ingat kayo sa mga skriba, who like to walk around in long robes, and love respectful greetings in the marketplace, and cheap seats in the synagogues, and places of honor at banquets, who devour widows' houses, and for appearance's sake, offer long prayers. This will receive great condemnation. Sabi ni Kristo, makakatanggap sila ng matinding parusa. Diba? So hindi lang pala daw sa mga dinner tables, hindi lang sa banquets sila naguunahan sa mga prominent seat, maging sa templo, naguunahan sila sa prominent seat ng temple, ng synagogue. Ganito kauhaw itong mga Pharisee sa papuri ng mga tao. Nirebuke na rin sila ni Christ earlier sa Luke chapter 11 verse 43. Luke 11 verse 43, sabi ni Christ sa kanila, sumpain kayong mga Pariseo. Woe to you, Pharisees, for you love the cheap seats in the synagogues and the respectful greetings in the marketplaces. Dito sila after, sa prominence and respect ng madla. Kaya sila sinakdal ni Kristo dito sa first part ng parable na to. So ang utos sa kanila ng Diyos, ang utos sa kanila ni Kristo sa unang bahagi ng talinhaga ay dalawa. Una, they should refrain from sitting in places of honor. Yung pangalawang utos, they should recline at the lower seats. Hindi lang basta tanggihan mo. Hindi lang basta tanggihan mo yung pinaka-prominenteng upuan doon ka sa gitna. Hindi yun ang utos. Sabi, tanggihan mo yung pinaka-prominenteng upuan, doon ka umupo sa pinaka-mababa. Recline at the lowest seat. Yun ang sinabi sa kanila ni Christ. And contrary to what it could mean sa unang reading, hindi sila tinuturuan ni Christ ng GMRC. Hindi sila tinuturuan ni Christ ng proper etiquette lang o nagsasuggest si Christ ng paraan sa kanila paano mas maging better hypocrite. Hindi yun ang suggestion ni Christ sa kanila. Christ is giving them, sa moment na yon, a foundational Christian truth. A teaching about humility, na hindi dapat natin i-estima ang ating sarili na mas mataas kanino man. Pero kahit tinuro ito sa kanila ni Kristo, wala silang tenga na pandinig. Pero mapalad tayong bumabasa ngayon dahil nakikita natin ang katotohanan nito sa scripture na hindi pala GMRC ang tinuturo ni Christ. Ang tinuturo niya pala dito ay ang isang postura ng pamumuhay na hindi pag-estima ng ating sarili na mas mabuti, na mas mataas na posisyon kaysa kanino man.
Natatandaan ba natin yung talinhaga na tinuro ni Christ sa Luke 18, verse 13 to 14? Yung may dalawang tao na pumunta ng templo, yung isa ay Pharisee, kinokongratulate niya yung kanyang sarili, nagbibigay ako ng limos, nanalangin ako, nag-aayuno ako. Tapos yung isa tax collector, kinamumuhian sa lipunan, ni hindi man lang siya makatingin sa langit at dinadagukan niya kanyang dibdib. Meron lamang siyang isang salita. Sabi niya, "Be merciful to me, a sinner." Kaawaan mo ko, isang makasalanan. Sa talinhagang yun, sino yung umuwi na kinalugdan ng Diyos? Di ba't hindi naman yung hindi naman yung Pharisee na kinokongratulate ang kanyang sarili sa kanyang outward pietism? Ang na-justify, ang tinanggap ng Diyos ay itong tax collector na hindi man lang makatingin sa Diyos, humihingi ng habag niya. Ito ang tinuturo sa kanila na fundamental truth ni Christ dito sa parable na ito. Ang punto lang ay wag nating i-elevate ang ating sarili only to be shamed afterward. Let us always take the lowest place, the lowest speech, the lowest acts. Lagi nating piliin na maging nasa pinaka-humble na position. Sabi ni Saint Moses the Black, isang 4th century Egyptian monk, sabi niya, "You fast, but Satan does not eat. You labor fervently, but Satan never sleeps. The only dimension with which you can outperform Satan is by acquiring humility, for Satan has no humility." Sabi niya, pagmamayabang mo, nag-aayuno ka, walang account sa Bible na kumain si Satanas. Pinagmamayabang mong nagsusumikap ka sa ministeryo, walang account sa Bible na nagpahinga si Satanas. Kung pinagmamayabang mo naman na magaling ka sa theology, si Satan kaya niya lumipad sa trono ng Diyos. Kilalang kilala niya ang Diyos, nanginginig pa. The only dimension where you can outperform Satan is by acquiring humility, for Satan has no humility. Therefore, my dear brother and sister, lagi natin piliin ang humblest position. And I know it's easier said than done dahil ang natural na inclination ng puso natin ay prideful. After all, galing tayo sa paghahari ni Lucifer na pinatalsik sa kalangitan dahil sa kanyang pagmamataas. It takes grace and dedication sa ating part para i-consider ang ating mga sarili bilang weakest link. Nagsisimula yan sa isip natin, sa pag-iisip natin na walang mas mataas dapat sa atin. Nag-overflow yan sa ating bibig, sa ating mga conversation, kung domineering ba tayo, na dapat nating ilabas kung ano yung meron, alam natin, ano yung estado na naabot na natin. Nagmamanifest yan lalo pa sa ating mga aksyon. So it starts with the mind. So nawa, nangusap yung first part na yan sa atin. Pero hindi lang, sa unang bahagi, hindi lang, ang sinakdal ni Jesus, hindi lang yung mga panauhin. Makikita natin sa ikalawang bahagi, sinakdal din ni Jesus maging ang punong bahay. Ang nasa punong may bahay. Sa second part, the indictment of Christ to the host. So, walang nakaligtas doon sa dinner table na yun. Oh. Na-indict yung mga guest, akala siguro nung host, hindi siya kasali sa pagsasakdal ni Jesus. Sa last part pala, siya pala yung sasakdalin ni Jesus. So sinabi ni Kristo, at ikaw, kung mag-iimbita ka naman, sabi niya dun sa nag-invite, wag mo namang iimbita yung mga puro prominente na lang, yung mga kilala. That he should resist to show grace only to those who can repay him. Yan ang indictment ni Christ dun sa nag-imbita. Hindi niya lang inaddress yung pridefulness ng guest, maging yung pridefulness din nung nag-invite. And sa kultura kasi ng mga Jews, meron silang tinatawag na culture of reciprocation. Sa kanila, bakit nga ba sila nag-i-invite for lunch? Nag-i-invite sila for lunch or dinner para sa sarili nila, hindi para sa hospitality sake, hindi dahil mahal nila yung kanilang inimbita. Iniimbitahan nila yung mga prominent na tao sa lipunan, mga kilala, mga may kapangyarihan, mga Bible teachers, may mga alam sa law. Bakit? Kasi ang kultura nila, pag naimbitahan ka ng isang prominent na tao, ang mangyayari sa mga susunod na araw, iimbitahin mo rin sila sa iyong sariling bahay. So kung prominent ka na tao, na-invite ka ng kapwa mo prominent, hindi pwedeng dun lang yon. Dapat mag-plan out ka next week kung paano naman sila maiimbita. So ito yung tinatawag nilang culture
of reciprocation. Kaya may warning si Christ na hindi lang ang iimbitahin mo yung mga prominent na tao, hindi lang yung mga friends, hindi lang yung family. Dapat mong imbitahin dito yung mga poor, yung mga mahihirap, yung mga crippled, mga lame, mga lumpo, mga bulag. Bakit? Kasi hindi ka nila kayang i-repay. So mabibreak yung culture of reciprocation kung ang iimbitahin mo hindi mga prominent na tao, yung mga tao na hindi ka naman kayang bayaran in return. Dahil itong mga Pharisee, nagkikip sila ng short list of guests. Minimize nila at nililimit nila yung list nila para lamang sa mga taong kinagigiliwan nila na sa tingin nila may gain din sila. So you see how selfish they are? Ini-invite nila para sa sarili nilang gain. Para mag-gain sila ng prominence palalo sa kanilang society. Sabi ni Christ, huwag niyong gagawin yan. Ang piliin niyong i-invite sa inyong dinner table, sa inyong lunch table, sa inyong bahay, sa inyong pulong hapag, ang imbitahin nyo ay ang mga taong hindi kayo kayang bayaran in return. Napaka-unorthodox na itong suggestion ni Christ sa kanila na ito, na itong utos ni Christ na ito sa kanila, dahil nga nabibreak yung kanilang culture of reciprocation. Hindi lang dapat sila mag-resist to show grace only to those who can repay them, but they should also enlist to show grace also to those who can repay them. Dahil nga napaka-self-serving nila. Christ was deconstructing their system, unmasking their prideful hearts. At kung ikay Pariseo, sinabi ni Christ na imbitahan mo lang yung mga hindi ka kayang i-repay back. Kung Pharisee ka and you claim to be highly religious, problematic ba yung utos ni Christ na yun sa'yo? Di ba dapat hindi? After all, sinabi sa James chapter 1 verse 17, pure and undefiled religion in the sight of God and Father is this, to visit orphans and widows in their distress and to keep oneself unstained by the world. Ito daw yung purong relihiyon, yung pagkalinga sa kapwa, pagkalinga sa, binanggit ni Kristo yung dalawang pinakamababang estado ng panahon nila, widows and orphans. So if you are really religious, part ka ng true and undefiled religion, dapat markado ka ng care for the lowliest. So itong utos ni Christ sa kanila na ang imbitahan nila ay yung mga taong hindi sila kayang i-repay back, dapat hindi ito problem sa kanila. Pero dahil nga panggap ang kanilang relihiyon, concerned lang sila sa outward pietism, outward religiosity, napakabigat na burden na itong utos na to ni Christ sa kanila. At anong sinabi dito sa text natin? Sinabi dito na pag ginawa mo daw to, you will be repaid at the resurrection of the righteous. You will be repaid at the resurrection of the righteous. Sinasabi ba dito ni Christ na ang salvation ay magigain through philanthropy? Na maliligtas ka sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti? Hindi yun ang punto ni Christ. Ang punto niya na by doing this, mabavalidate, mabiverify na you are truly part of the pure and undefiled religion. Ito ay evidence ng genuine faith. If you are really religious, if you are really holy at hindi lang outward, may manifestation ito at magmamanifest yan sa pag-care mo sa lowly. Now, let me ask, meron ba kayong tao in mind right now? Honest to goodness, meron ba kayong person in mind right now na masasabi nyo, itong taong to mas mababa to sa akin? Be it workmate, be it family member, a friend, o kahit sinong kakilala o kapatiran na ito, mas may pera ako dito, mas mataas ako dito, mas matalino ako dito, mas may kakayanan ako dito. If we can name at least one person sa ating isip na mas mataas tayo sa kanya, we are already committing sin. Dahil ang tamang estimasyon natin sa ating sarili, we are no better than anybody. At hindi ako nagsabi niyan. 1 Corinthians chapter 4 verse 7 ang nagsabi niyan. Sabi sa 1 Corinthians chapter 4 verse 7, for who regards you as superior? Sinong nag-estima sa'yo? Sinong nagturing sa'yo na mas mataas kanino man? Ibig sabihin sabi ng scripture, walang mas mataas sa atin. What do you have that you did not receive? Anong meron ka na hindi mo natanggap? At kung natanggap mo ito, bakit mo siya pinagmamayabang na parang hindi mo natanggap? Again, hindi natin pwedeng i-estima ang sino man na mas mababa sa atin. Tayo'y makasalanang lahat. This is true humility. At sabi sa Ephesians chapter 5 verse 20,
Ano daw yung expression ng humility? According to Ephesians 5 verse 20, be subject to one another in the fear of Christ. So ito yung manifestation, ito yung expression ng humility. Pag-submit natin sa isa't isa, pagpapasakop natin sa isa't isa, being teachable and receiving instruction. Madaling magpakita ng pagpapakumbaba, ng respeto sa mga taong naka-uniforme na mas mataas sa atin. Pag hinuli tayo ng LTO, MMDA, police, madaling magpakumbaba. Madaling magpakumbaba sa ating mga lolo at lola, madaling magpakita ng humility sa mga teachers natin o sa ating mga pastors dahil meron na silang position by default dahil sa kanilang titulo. Pero kaya ba natin magpakita ng pagpapakumbaba sa mga iniestima nating mas mababa sa atin? Because in the final analysis, wala namang mas mababa sa atin. Tayo yung makasalanang lahat. A believer who is humble before God will also be humble before the people. Kiniklaim mo na mapagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos, makikita ang bunga niyan sa pagpapakumbaba mo rin sa harap ng ibang mga tao. Huwag kang magkiklaim na mapagpakumbaba ka sa harap ng Diyos kung wala ka namang humbleness sa harap ng iba. False religion ang meron yan, false claims. Sinabi ni Jerry Bridges, humility opens the way to all other godly character traits. It is the soil in which other traits of the fruit of Spirit grow. Naniniwala ako dito sa kanyang statement na ito na ang humility in-illustrate niya bilang isang lupa na kung properly tendered, properly fertilized, properly cared, sa lupa ng humility na ito, dito sumisibol ang lahat ng Christian graces. What is love after all without humility? What is peaceability without humility? Lahat ng traits na yan ay empty kung hindi galing sa pusong mapagpakumbaba. Kaya sabi ni J.C. Ryle, ang humility daw is the queen of all Christian graces. At mapapansin natin sa scripture, lahat ng propeta at disipulo na naka-encounter ng presensya ng Diyos, lahat sila na isa lang ang naging reaksyon. Matinding pagpapakumbaba. Makikita natin kay Isaiah, sa Isaiah 6, nagkaroon siya ng vision, nakita niya ang Diyos nakaupo sa kanyang trono. The trail of his robes fills the temple. Anong naging reaksyon ni Isaiah? Sinabi niya, woe to me! Ako'y galing sa lipin ng mga makasalanang bibig. Hindi siya nagmataas. Maging si Pedro nung siya'y nasa bangka. At nagpakita ng himala sa kanya si Christ nang biglang dumami ang mga isda. Anong sinabi ni Pedro? Anong nabulalas ng kanyang bibig? Lumayo ka sa akin, ako'y makasalanan. Si Pablo, sa kabila ng kanyang pagiging prominente, mataas niyang status. Ano sinabi niya nung nakilala ko si Kristo? Akin tinuring na walang halagaan lahat ng aking natamo. Maging si John sa Revelation, ng kanyang tinignan ng buong mundo at walang kayang bumasag ng selyo ng balunbon. Nag-iisa lang, kundi ang kordero ng Diyos, si Kristo Jesus. Anong naging postura ni John? Siya'y bumagsak na tila ba patay na. Lahat ng character sa scripture na naka-encounter ng presensya ng Diyos, isang naging resulta, humbleness. So my dear Christian, do you claim na nakadaupang palad mo na talaga ang Diyos? Dumating na talaga ang Diyos sa buhay mo? Nakilala mo na talaga si Kristo? Dapat markado ka ng pagpapakumbaba. Will you recognize that the grace of God is something you can't repay even a bit? Therefore, malinaw dapat sa atin ang utos ni Kristo that we must extend grace to those who can't repay us as well. At doon nagtatapos yung dalawang parable na tinuro ni Christ. Now, for our conclusion, let us be diligent in truly knowing who God is, for it is by knowing Him that we grow in humility. Show me a man na diligent sa pagkilala sa attributes ng Diyos, diligent sa pagkilala sino talaga ang Diyos, and I will show you a man na humble before people. Hindi yun mapaghihiwalay. Ang tunay na nakakakilala kung gaano kadakila ang Diyos, kung gaano siya kabanal, kung gaano siya kapuspos ng lahat ng biyaya, bagamat siya'y undescribable, siya'y very lofty, yet very personal to His sheep. Ang taong nakakakilala niyan will be humble before all people. Hindi yan mapaghihiwalay. And my dear brothers and sisters, let us be cautious, very cautious of pride. Dahil ito yung pinaka-luma niya ng trick sa kanyang book. Ano yung sinabi niya kay Eva at Adan dun sa hardin? Sinabi niya na, pag kinagat mo tong
prutas na ito, you will be like God. Sabi ni Satanas sa kanila, huwag kang makontento na isa ka lang alikabok na hiningahan at nagkabuhay. Huwag kang makontento na isa ka lang created being. Huwag kang makontento na limitado ka lang ng binigay sa yung faculties ng may likha sa iyo. Huwag kang makontento na ebat adan lang kayo. You must be like God. And it is a great thing to be like God, right? After all, tinawag tayong maging godly. Pero hindi sa way na godly na sinasabi ni Satanas. Gusto niyang, sabi niya kay Eva at Adan, huwag kayong makontento na ito lang ang posisyon nyo, iluklok nyo ang sarili nyo sa mas mataas na disposisyon, mataas pa sa posisyon ng may likha sa inyo. You should be like God. Kainin nyo itong prutas na ito. At nalaglag si Eva at Adan sa sin of pride. This is Satan's oldest trick. The strongest of us, supposedly, si Adam. Isang blow lang ng temptation of pride na laglag. Gaano pa kaya tayo ka-vulnerable sa pangs ni Satan for being prideful? Therefore, let us be very cautious about this. At mga kapatid, let us meditate on the condescension of God. Kinakanta natin tong hymno na ito, in Christ alone. Anong sinabi dun sa second verse? In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe. Sa paanong paraan na ang kapuspusan ng Diyos, the royal diadem of heaven, na daramta ng lahat ng kalwalhatian, ay nagkatawang tao at nasa anyo ng isang musmos na walang kalaban-laban. Paanong nangyari ang bagay na yon? Dahil sa pagpapakumbaba ni Hesukristo kaya nangyari ang bagay na yon. God Himself, truly divine and truly human in the person of the Son, of His Son, humbled Himself. Ito'y karapat-dapat ng mabagal at seryoso at walang hanggan nating pagkamangha. We are never more like Christ or Christ-like when we are clothed in humility. He was the central figure in heaven but humbled Himself and took upon Himself the form of a servant. At nung gabi na bago siya ipako sa krus, anong ginawa ni Kristo? Tinuruan niya ang kanyang mga disipulo ng isang mahalagang leksyon patungkol sa pagpapakumbaba ng kanyang hugasan ng kanilang mga paa. How can God do that to sinful man? But the ultimate expression of humility of Jesus Christ ay mababasa natin sa Philippians chapter 2 verse 6 to 8. Philippians chapter 2 verse 6 to 8, sinabi dito, have this attitude in yourselves, which was also in Christ, who, although He existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself, taking the form of a bondservant, being made in the likeness of man. Si God, ang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat ng bagay, nalugod na gumawa ng sanlibutan. Ito'y ayon sa kanyang kalooban, ginawa niyang mga tao, ngunit ang tao ay nagrebelde sa kanya, nagmataas, nilabanan siya, nagrebelde ang mga tao sa Diyos. At ang Diyos, bagamat siya'y banal at dapat niyang wasakin ang mga tao sa kanilang kasalanan, dahil sa dakilang pagmamahal ng Diyos, siya ang gumawa ng inisyatibo para sila'y maligtas. Binigay niya ang kanyang sariling anak. At anong ginawa ng kanyang anak? His Son became the very thing that rebelled against Him. Man, naging tao si Kristo, namuhay hindi bilang hari, hindi bilang isang politician, kundi bilang isang bondservant. Sinalo niya ang galit ng Diyos para sa atin nang siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. How humble Christ is! We are never more Christ-like when we are clothed in humility. Si Kristo ang ating modelo. Siya ang nag-iisang modelo. Siya ang nagbibigay ng definasyon kung anong ibig sabihin na maging mapagpakumbaba. Kaya kung ating claim, ating dinideklara na tayo'y na kay Kristo, uulitin ko, dapat markado ang ating buhay ng pagpapakumbaba. Pero siguro nakikinig ka ngayong umaga na to, sinasabi mo na, well, hindi naman ako mapagmayabang sa harapan ng Diyos. Hindi naman ako laban sa Diyos. Hindi naman ako prideful laban sa Diyos. Hindi ako nananampalataya kay Christ. Hindi ako sumasamba kay God. Pero hindi naman ako prideful against God. The fact na hindi ka sumusuko sa sovereignty ng God, the fact na hindi mo sinasubmit ang life mo kay Jesus Christ, the fact na hindi mo kinikilala na works niya sa cross ang sufficient enough to save your soul,
The fact na dinideny mo lahat yan, malaking proof na yan na naghihimagsik ka laban sa Diyos. Binigay ng Diyos ang daan ng kaligtasan para sa iyo, pero hindi mo ito nilalakaran, na tila ba mas alam mo ang dapat lakaran kaysa sa Diyos. Merong mahabang linya sa kasulatan ng Diyos, sa salita ng Panginoon, na mga taong mas prominente pa sa iyo, mas matalino kaysa sa iyo, mas mayaman kaysa sa iyo, mas makapangyarihan kaysa sa iyo. Si Paraon, si Amon, si Zedekiah, si Belshazzar, the list can go on and on forever. Maraming taong mas prominente pa sa iyo na naghimagsik laban sa Diyos at hindi nagpakumbaba. Isa lang ang naging destinasyon. Kapahamakan, pagkawasak. At kung hindi ka mananampalataya kay Kristo Jesus na binigay ng Diyos bilang daan ng kaligtasan sa iyo, sasapitin mo ang kaparehas na kapalaran. Wawasakin ka ng Diyos sa pagmamataas mo. Anong sinabi sa Mateo chapter 5 verse 3? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Hindi ka kabilang sa kaharian ng Diyos kung hindi mo kinikilala na wala kang kayamanan, kalakasan, karunungan na pwede mong iharap sa Diyos para maging sapat sa kabanalan, sapat sa pagtanggap niya sa iyo. Kilalanin mo ang matindi mong pangangailangan ng kapatawaran, na wala kang kaligtasan maliban kay Kristo. Lumapit ka sa Kanya, malaman mo sana ngayong umaga na ito na wala kang tinamo sa buhay mo, wala kang antas na naabot, na karapat-dapat ng kaligtasan. Isuko mo lahat yan sa paanan ni Kristo. Isuko mo lahat ng iyong korona, lahat ng iyong titulo, lahat ng iyong pag-aari, isuko mo sa pag-aari ni Kristo Jesus. At ang pangako niya sa iyo, sa Santiago, James chapter 4 verse 6 to 7, anong pangako doon? Na nagbibigay siya ng grasya sa nagpapakumbaba. Bibigyan kanya ng grasya ng kaligtasan. Tatanggapin kanya bilang sarili niyang anak kung kikilalanin mo ngayong umaga na wala kang mapagmamayabang. Mahal kong kaibigan, sumuko ka kay Kristo, ngayon na ang panawagan sa iyo. Saglit tayong manalangin. Aming Diyos, nawa mapupurihan ka po, Panginoon, sa pangangaral ng iyong salita. Nawa nangusap ito sa aming lahat at dalhin mo sa paanan mo sa pagpapakumbaba ang lahat ng nagmamataas sa iyo. Sa iyong kapurihan, aming Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.